magandang araw po sa inyo, mga tagapakinig. Ko nga po pala si Miss J. Horror Story at nagbabalik na ang ating kwento po ay tungkol sa magandang dalagang nagtitinda ng kalamansi. Simulan na po natin. Carla, magtinda ka nga ng kalamansi para pambili ng school supplies mo. Ibigay niyo po sa akin yung basket ng kalamansi. Ito, Carla. Balik ng maaga ha, huwag magpagabi. Opo, inay. Sumigaw at sumigaw si Carla hanggang may bumili sa kanya ng kalamansi at hindi niya na malaya na gabi na. O ano yun? Tao? Na may balahibo? Sundan ko nga. Nagulat si Carla sa nakita niya na tao na may balahibo na nagpalit anyong aso. Nagulat si Carla at dali-dali siyang umuwi pero naapakan niya ang kahoy at narinig ng aswang. Putik naman. Baka makita pa ako. Dadalian ko na ang aking pagtakbo. At pagdating ni Carla sa bahay nila, sinabi niya sa kanyang ina, "Carla, huwag ka nga magsabi niyan. Baka nag-iilusyon ka lang." Hindi po. Bala ka nga dyan. Asan nga pala ang kalamansi? Kalamansi? Putik naman. Ewan ko. Baka makilala ko. Anak, kunin mo bukas ng umaga ay yung kalamansi. Opo, inay. Hinanap ni Carla ang basket ng kalamansi pero hindi niya nakita. "Bata, ito ba ito?" ang sabi ng babae na namumula ang mata na nakatitig sa kanya na parabang kakainin siya. Opo, akin yan. Bakit po nasa inyo? "Nakita ko nung isang gabi at nakita rin kita." Dali-dali si Carlang tumakbo punta sa bahay nila at hindi na niya kinuha ang basket dahil siya ay takot na takot sa babae. O ineng, yung basket ng kalamansi mo. Hindi na sinagot ni Carla at sinabi niya sa nanay niya na ayaw na niyang kunin ang basket ng kalamansi dahil hawak ng aswang. Takang-taka ang babae kung bakit iniwan sa kanya ang kalamansi at hindi niya kinuha. Kinuha na lang ito ng babae na si Angela. Ano to, mga kalamansi? At kanino mga kalamansi to naiiwan dito na mahal ang kalamansi dahil maraming mga aswang sa paligid? Sino namang loka mag-iiwan yon? Pag-uwi ni Carla, pinagalitan siya dahil hindi man lang niya nadala ang kalamansi o kaya pera na pinagbentahan nito. Wala man lang doon dala kung hindi panyo at tubig niya. Kaya pinaghahampas siya ng kanyang ina hanggang matuto at hindi naman niya alam at sinabi niya naman ng totoo na nawawala ito dahil kinuha ito ng aswang at hindi alam ni Carla na kay Julia na ito. Kaya doon nagsimula ang kwento at araw-araw siyang binabangungot doon nung nakita niya yung babae na nagpalit anyo na nagbigay sa kanya ng kalamansi. Araw-araw na siyang hindi makatulog. Ang dami na nga niyang aibag. Ang gabi-gabi si Angel lang kinakabahan na tumatas man lang at hindi siya nakain dahil sinakita niya nung isang gabi sa kakahuyan. Kaya inalbunaryo na lang siya ng kanyang ina nung isang araw at nalaman ng albularyo na ito ay sinusundan ng kaluluwa na nakita niya o kaya gusto ng aswang na ipasa sa kanya ang sisiyo dahil siya ay mamamahinga na.
kasi ito ang huli niya na nakita. Meron pa po ba kayong kontra po dito? Para tumigil po tong anak ko at hindi po masundan? Sabi ng nanay ni Carla. Meron ho. Ito ho ay ipainom niyo ho sa kanya. Subli hong hindi ito lalapitan ng mga aswang dahil po ito ay kontra. Para hindi na din ho yan kasi naawa na din ho ako dyan kasi patap lang ho kahumabawi ng buhay sa sobrang hirap ho. Sige ho, lulutuin ko ho yan o initin. Ano ba ho niyang gagawin? Initin mo lang yan, sabi ng albularyo. Hanggang dito na naman po ang ating kwento. At don't forget, subscribe, like. Abangan nyo na lang po yung part 2 na gagawin ko para sa inyo. Bye-bye na lang.